So mga kaparokya, dahil daw patuloy na pagbaba ng ratings ng Eat Bulaga ay dapat na daw gumawa ng hakbang para mapataas ang ratings nito. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago natin umpisahan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat! So today is May 10, araw po ng Biyernes at matutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago natin simulan yan mga kaparokya ay pag-usapan muna natin yung pinost ng Lion Here TV patungkol sa Eat Bulaga. So ayon sa caption nito, will Eat Bulaga take action to avoid the end of an era amid It's Showtime dominance. So, ibig sabihin daw niyan mga kaparokya, sa gitna daw ng pag-arangkada ng It's Showtime sa ratings at online views, may gagawin daw ba ang Eat Bulaga para makaiwas sa pagkalubog nito? Sabi dito, may gagawin bang adjustment ang Eat Bulaga dahil sa patuloy na pagbaba ng ratings ng longest running noontime show na Eat Bulaga? Tanong ko lang mga kaparokya, anong adjustment ba gustong mangyari ng Lion Here TV? Actually, kung titingnan natin ay magaganda naman ang segment ng Eat Bulaga. Pera Free, Gimme 5, Sugod Bahay mga kapatid, Dear Eat Bulaga, more on, tulong sila at dyan kilala ang Eat Bulaga. Anong adjustment ba dapat gawin ng Eat Bulaga? Siguro new segment, pwede. Pero hindi mo pwedeng basta palitan ang nagre-rate na segment. Kung yung Eat Bulaga nga hindi bother sa ratings at online views, bakit anong adjustment gustong ipagawa sa Eat Bulaga? Unang-una, stable ang ratings ng Eat Bulaga kahit pa 4%. Dahil alam naman natin, kahit na wala pa ang It's Showtime sa GMA ay 4% na talaga ang ratings na nakukuha ng Eat Bulaga. So, ibig sabihin, stable na po yun. Sige, sabihin na natin mataas ang It's Showtime. Dahil malaking tulong na gawa ng GMA. Dahil sa lawak ng reach at malakas ang signal nito na siyang naging bentahe ng It's Showtime sa Eat Bulaga. So, sa totoo lang, hindi na nagmamatter ang TV ratings dahil halos lahat ay online na. Siguro nung una, yung wala pang social media, pwede pa. Pero ngayon, iba na dahil sa teknolohiya. Aminado ako na nagbibigay ako ng TV ratings ng dalawa dahil it's about It's Showtime at Eat Bulaga. Kasi yun ang content ko. Kumbaga, yun yung niche ng aking content. Pero, anong adjustment ang dapat gawin maliban sa bagong segment? Kasi kung hindi nagre-rate ang mga segment ng Eat Bulaga, mabilis na pinalitan na yan. Dahil alam naman natin na ang Eat Bulaga ay magaling sa pabago-bago ng segment. Actually, sa bawat segment ay may makikita tayong sponsor tulad ng Bingo Plus, mga ganyan. So, ibig sabihin, madami ho talaga ang sponsor at advertisers ng Eat Bulaga kahit pa mababa ang TV ratings. So, maganda rin kasi talaga yung mapabilang ka sa longest running noontime show. Yun din yung unang iniisip ng mga advertisers at sponsors, yung quality ng isang programa at syempre institution ang Tito Vic and Joey at ang Eat Bulaga. Kaya baliwala sa kanila ang TV ratings. So kayo mga kaparokya, anong dapat adjustment ng Eat Bulaga ang dapat nilang gawin? Write your suggestion sa comment section ng video na ito mga kaparokya. So again, manood tayo kung anong gusto nating panoodin. Ganun lang yun mga kaparokya. Ako Eat Bulaga, pero pagdating sa views online ay pinapakita ko kung ano talaga yung tunay na numbers ng kanilang online viewership. Kumbaga, detalye yun mga kaparokya. Pero kahit Eat Bulaga ako, never kong siniraan ang It's Showtime. Minsan pa nga kapag merong magandang balita sa host ng It's Showtime or sa It's Showtime itself, tinatapik ko. Yung negative issue, hindi ko na tinatapik. Kung ano man yung mga mapangit na naging issue ng It's Showtime ay hindi ko po tinatapik. So para sa akin, walang dapat baguhin ng Eat Bulaga. Maganda mga segment at consistent ang ratings nila. Kung mataas ang It's Showtime, di congratulate po natin. Huwag na tayong magsiraan kasi ang tao ang siyang panalo dahil may mapagpipilian tayo na programa na makakatulong sa ating lahat. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.4 million followers at sa It's Showtime naman
na may 17 million followers. So makikita natin dito mga kaparokya ang segment ng It's Showtime sa kasalukuyan ay ang Showing Bulilit at sila ay may 28.2 thousand viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, makikita po natin na ang segment nila ay ang Gimme 5. So ibig sabihin ay inuna nila ang Gimme 5. So dito makikita po natin sila po ay may 11.9 thousand viewers. So click po natin mga kaparokya. Para po sa Eat Bulaga, sila po ay may 11,000 viewers. Samantalang ang Showtime naman po ay may 28,000 viewers. So dito makikita po natin mga kaparokya na angat pagdating sa online viewership ang It's Showtime. At makikita po natin na ang iniangat ng It's Showtime sa Eat Bulaga ay 16,000 viewers sapagkat i-convert na po natin ito as 12,000. So mapunta po tayo sa TV Network YouTube channel. Para po sa Eat Bulaga, under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyan subscribers na 1.75 million subscribers. Samantalang ang It's Showtime naman under ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 47.7 million subscribers. So as of 12:43 ang It's Showtime po, sila po ay may 116,000 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 35,000 live viewers. Under po yan sa TV5 Philippines. So ulitin po natin, as of 12:43 ang It's Showtime po ay may 116,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 35,000 live viewers. So dito kitang-kita po natin kung sino ang angat pagdating sa online viewership sa kanilang TV network. Of course, ang It's Showtime or ABS-CBN, at meron po silang iniangat sa TV5 ng 81,000 viewers. So mapunta man po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 987,000, at ang It's Showtime under naman po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may 2.19 million subscribers. So mapapansin po natin na milya-milya po ang lamang ng It's Showtime sa Eat Bulaga pagdating sa followers at subscribers. So as of 12:44 ang It's Showtime ay may 87,000 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 61,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:44 ang It's Showtime ay may 87,000 live viewers. Samantalang ang Eat Bulaga ay may 62,000 live viewers. So dito mapapansin po natin na 62,000 agad ang naging viewers ng Eat Bulaga sa unang yugto, which mostly po ay may 50,000 viewers. Samantalang ang It's Showtime medyo bumaba po siya dahil nag-advertise or nag-commercial po ang It's Showtime. So dito mapapansin natin na angat ang It's Showtime ng 25,000 viewers sa katapat na noontime show na Eat Bulaga. So bali ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 109,000 live viewers, at sa It's Showtime naman po ay 229,000 live viewers. So ulitin ko po, ang Eat Bulaga po ay nakakuha ng total live viewership na 109,000 live viewers, at ang It's Showtime ay 229,000 live viewers. So may kita po natin na angat po ang It's Showtime sa katapat na programa ng 120,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:46 PM, at mamaya ho magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show dito sa bansa. Magpapaalam na po muna pansamantala. Thank you and God bless.